Tinawag siyang overrated. Sinabihan pang mukhang pera dahil hindi siya nag-PBA. May nagsabi pang hanggang hype lang daw ang talento niya at hindi siya pang NBA matapos hindi mapili sa Summer League roster ng Sacramento Kings. Pero imbis na patulan ng lahat ng batikos, pinili ni Kevin Kiambao na sumagot sa iisang paraan sa loob ng basketball court. Ngayon, isa na siya sa mga pinakarespetadong Pilipinong manlalaro sa international basketball. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Bakit niya piniling maglaro sa South Korea kaysa sa PBA? At paano niya pinatunayan na mali ang kanyang mga kritiko? Ito ang buong kwento ni Kevin Kiambao. Ipinanganak si Carl Kevin Argana Kiambao noong April 22, 2001, Muntinlupa City. Doon nagsimula ang kanyang pagmamahal sa basketball sa tulong ng kanyang ama at lolo na unang nagturo sa kanya ng laro. Hindi siya lumaki sa mamahaling basketball academy. Sa halip, nahasa ang kanyang talento sa mga barangay court at ligang labas, kung saan natuto siyang makipagsabayan sa mas matatanda at mas malalakas na kalaban. Doon din nahubog ang kanyang pagiging matatag at mataas na basketball IQ. Nagsimula siyang maglaro para sa Lyceum of the Philippines University Cavite bago lumipat sa National University Nazareth School, kung saan tuluyan siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na batang basketball player sa bansa. Sa NU nakasama niya si Carl Tamayo at nabuo ang tambalang tinawag na Twin Towers. Magkasama nilang pinangunahan ang NU Bullpups sa back-to-back UAAP Juniors Championships at nagtala ng perpektong 16-0 season. Dahil sa kanyang ipinakitang husay, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na high school basketball players sa Pilipinas. Hindi lamang ang kanyang tangkad ang kahanga-hanga. Ang mas ikinabilib ng marami ay ang kanyang kakayahang maglaro na parang point guard. Kaya niyang magdala ng bola, gumawa ng mahihirap na pasa, tumira mula sa 3-point line at dumepensa sa iba't ibang posisyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dito pa lamang ay marami nang naniniwalang pang-international ang kanyang laro at may potensyal na makipagsabayan sa mga banyagang players. Pagkatapos ng high school, maraming universidad ang gustong makuha ang kanyang serbisyo. Ngunit pinili niyang maglaro para sa De La Salle University. Dahil sa pandemya, naantala ang kanyang UAAP debut, ngunit hindi siya tumigil sa paghasa ng kanyang laro. Patuloy siyang nag-training at naghintay ng tamang pagkakataon upang maipakita ang kanyang talento. Nang tuluyan siyang makapaglaro sa UAAP, agad niyang ipinakita na karapat-dapat siya sa lahat ng hype. Sa kanyang unang season pa lamang ay napanalunan niya ang Rookie of the Year. Noong 2023, tuluyan siyang naging pinakamalaking bituin ng collegiate basketball. Pinangunahan niya ang De La Salle Green Archers sa kanilang championship run at tinulungan silang muling maging kampyon matapos ang ilang taong paghihintay. Dahil sa kanyang dominanteng performance, napanalunan niya ang season MVP at finals MVP sa iisang taon. Hindi lang iyon, gumawa rin siya ng kasaysayan sa kanyang mga triple-double. Dahil sa kanyang kakaibang estilo ng paglalaro, nagsimula siyang tawaging point forward. Isa siyang forward na may basketball IQ, passing at ball handling ng isang point guard, isang katangiang bihira sa isang manlalarong may ganoong tangkad. Sa sumunod na season, muli niyang napanalunan ang season MVP. Dahil dito, halos lahat ay naniniwalang siya ang magiging number 1 overall pick kung sasali siya sa PBA draft. Ngunit dumating ang isang desisyong ikinagulat ng buong Philippine basketball. Sa halip na tahaki ng karaniwang landas ng mga collegiate stars, pinili niyang tanggapin ang offer ng Goyang Sono Sky Gunners sa South Korea. Para kay Kevin, isa itong pagkakataong masubok ang sarili sa mas mataas na antas ng kompetisyon at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Dahil sa desisyong yon, maraming kritisismo ang ibinato sa kanya. Marami ang nagduda kung kaya ba niyang makipagsabayan sa Korean Basketball League at kung tama ba ang naging pasya niyang talikuran muna ang PBA. Ngunit hindi sumagot si Kevin. Hindi siya nakipag-away sa social media at hindi rin gumawa ng mahabang paliwanag. Pinili niyang patunayan ang sarili sa loob ng basketball court. Hindi naging madali ang kanyang pagsisimula sa South Korea.
Sa unang bahagi ng kanyang professional career ay nagtamo siya ng ankle injury na nagbigay ng pangamba sa maraming Pilipino. Ngunit mabilis siyang nakabalik at pagbalik niya, ipinakita niya kung bakit siya kinuha ng Goyang Sono. Unti-unti niyang pinahanga ang mga Korean fans sa kanyang all-around game. Hindi lamang siya scorer, kaya niyang magpasa, mag-rebound, magdepensa at kontrolin ng takbo ng laro. Hindi nagtagal ay naging isa siya sa pinakamahalagang manlalaro ng kanyang team at isa sa mga pinakatinututukang rookies sa liga. Habang patuloy ang kanyang pag-angat sa Korea, dumating ang pagkakataong subukan ng isa pa niyang pangarap, ang NBA. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumali sa Sacramento Kings Summer League Training Camp. Muling umasa ang maraming Pilipino na makikita nila ang isang Pinoy sa NBA Summer League. Ngunit nang ilabas ang opisyal na roster, hindi kabilang ang pangalan ni Kevin Kiambao. Muling umingay ang mga kritiko. Ngunit muli pinili niyang huwag magpatalo. Tinanggap niya ang kabiguan. Bumalik siya sa South Korea. Mas lalo siyang nag-ensayo at mas lalo niyang pinagbutihan ang kanyang laro. Hindi nagtagal, dumating ang pinakamagandang sagot sa lahat ng kanyang kritiko. Tinanghal siyang KBL Rookie of the Year matapos ang isang napakagandang rookie season. Isa itong napakalaking tagumpay para sa isang Pilipinong unang beses pa lamang naglaro sa Korean Basketball League at isa ring patunay na kaya ng isang Pinoy na magtagumpay sa international level. Matapos ang kanyang tagumpay sa South Korea, lalo pang lumaki ang tiwala sa kanya ng coaching staff ng Gilas Pilipinas. Dahil sa kanyang all-around game at mataas na basketball IQ, naging regular siyang bahagi ng pambansang koponan sa ilalim ni Coach Tim Cone. Sa bawat pagkakataong isuot niya ang jersey ng Pilipinas, ipinakita niyang kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na manlalaro, kabilang ang mga laban kontra Australia at New Zealand. Hindi lang yon. Dahil sa kanyang lumalaking kasikatan, inilabas ng Adidas ang kanyang sariling Player Edition basketball shoes na tinawag na Adidas Adizero Select 3.0 KQ63. Ang KQ ay mula sa kanyang initials, habang ang 63 ay hango sa country code ng Pilipinas. Isa siya sa ilang Pilipinong basketball players na nagkaroon ng sariling Player Edition shoes mula sa isang global sports brand. Patunay na lumalaki rin ang kanyang pangalan sa international basketball. Bukod sa basketball, isa rin siyang responsableng ama. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang maglaro sa abroad ay upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ngayon, isa na si Kevin Kiambao sa mga pinakasikat at pinakarespetadong Pilipinong basketball players ng kanyang henerasyon. At kahit hindi pa natutupad ang kanyang pangarap na makarating sa NBA, patuloy pa rin niyang pinatutunayan ang kanyang halaga sa bawat laro at sa bawat pagkakataong katawanin ang Pilipinas. Ang kwento niya ay patunay na hindi kailangang patulan ang mga kritiko. Minsan, sapat ng hayaan ang sipag, tiyaga at mga tagumpay ang magsalita. Dahil sa huli, ang batang minsang tinawag na overrated ay siya ring atletang ipinagmamalaki ngayon ng Pilipinas sa international stage.